Ngayong gabi, bago ka matulog, kailangan kong humingi sa iyo na tigilan ang isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong matatanda tuwing gabi ng walang pag-aalinlangan. Isang bagay na napaka-ordinaryo, na lubos na nakaugnay sa iyong gawi bago matulog, kaya ang ideya na ito ay mapanganib ay tila katawa-tawa. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa pagtatapos ng mensaheng ito, hindi ka natatawa. Mag-iisip kang muli tungkol sa lahat ng iyong ginagawa sa huling 30 minuto bago mo ipikit ang mga mata. Ako si Dr. Danilo Reyes at mahigit 3 dekada akong nagsilbi bilang cardiologist at mananaliksik sa sakit sa puso. Nakatayo ako sa operating room 2:00 ng madaling araw upang ayusin ang pinsala ng maiiwasang atake sa puso. At hawak ko ang mga kamay ng mga pamilya na sinusubukang unawain kung bakit ang isang taong mukhang malusog ay natulog isang gabi at hindi na nagising. Ngayon, ibinabahagi ko ang aking nalalaman, ang malinaw na ipinapakita ng mga pag-aaral dahil nararapat mong malaman ito bago pa muling lumipas ang isa pang gabi. Narito ang bilang na nagpatigil sa akin nang una kong mabasa ito. Isang pag-aaral na inilathala sa European Heart Journal na sumubaybay sa mahigit 24,000 matatanda sa loob ng 9 na taon ay natukoy na ang ilang partikular na gawi sa gabi ay may kaugnayan sa 47% na pagtaas ng malalang pangyayari sa cardiovascular tulad ng atake sa puso at biglaang pagkamatay sa puso kahit pagkatapos kontrolin ang diet, ehersisyo, paninigarilyo at kilalang sakit sa puso. 47% hindi dahil sa isang dramatikong bagay, kundi sa mga tahimik, hindi nakikitang gawi sa gabi na nag-iipon ng pinsala tulad ng dahan-dahang pagkaagnas ng bato ng tubig, palihim, patuloy, at bigla na lang mapanganib. At ang gawin na nasa numero 1 sa listahan ngayon, ang 30 segundong pagkakamali bago matulog na nabanggit ko sa pamagat, ay isa na sa tingin ko ay ginagawa ng 70% ng mga matatandang nanonood nito tuwing gabi. Magugulat ka. Manatili ka hanggang sa dulo dahil ang isang ito ay tunay na nagbabago ng buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong makipag-ugnayan sa iyo ng personal. Ilagay ang iyong edad sa komento ngayon din, maging 61, 72, 84 o kahit sa pagitan noon at sabihin mo sa akin, ano ang hitsura ng iyong gawi bago matulog ngayon? Nanonood ka ba ng telebisyon, umiinom ng gamot, kumakain ng merienda? Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito at ang iyong sagot ay nakakatulong sa akin na gumawa ng nilalamang pinakamahalaga para sa iyo at sa mga katulad mo. Binibilang natin pababa ang 6 na gawi sa gabi na lubos na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso kung ikaw ay mahigit 60 taong gulang. Mula sa numero 6 pababa hanggang sa pinakamapanganib sa lahat, magsimula tayo. Ang numero 6 ay tila walang kasalanan, kaya kahit mga cardiologist ay hindi ito nababanggit sa rutina na konsultasyon, at ang pagkaligta na iyon ay maaaring nagkakahalaga ng buhay. Ang gawi ay kumain sa loob ng 2 oras bago matulog, lalo na ang anumang mataas sa sodium, refined carbohydrates o saturated fat pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Ang mga mananaliksik sa University of the Philippines, Philippine General Hospital ay nagsagawa ng controlled study tungkol sa epekto ng pagkain sa huling bahagi ng gabi sa mga biomarker ng cardiovascular sa matatanda na mahigit 60 taong gulang at ang mga natuklasan ay kapansin-pansin. Ang mga kalahok na kumain ng katamtamang calorie na pagkain sa loob ng 2 oras bago matulog ay nagpakita ng mataas na antas ng protina na tinatawag na troponin, isang marker na sinusukat ng doktor kapag pinaghihinalaan nila ang atake sa puso kinabukasan. Hindi sa antas ng atake sa puso, ngunit mataas kumpara sa normal, na nagmumungkahi na ang puso ay nasa mababang antas ng stress sa gabi. Sa loob ng mga buwan at taon ng paulit-ulit na pagkain sa huling bahagi ng gabi, tinansya ng mga mananaliksik na ang talamak na mababang antas ng stress sa puso ay nag-aambag sa 23% na pagtaas sa atherosclerotic progression. Iyon ay ang pagbuo ng plaka sa loob ng mga ugat, ang proseso na sa huli ay nagdudulot ng atake sa puso. Narito kung bakit ito ay mas malala sa mga katawang tumatanda. Isipin ang iyong sistema ng puso sa gabi tulad ng infrastruktura ng mga daan sa lungsod sa oras na walang trapiko. Dapat tahimik ang mga daan. Lumabas ang mga repair crew para sa pagpapanatili at ang sistema ay nagre-recover mula sa trapiko ng araw. Ngunit kapag kumain ka ng late na pagkain, parang tinawag mo ang lahat ng delivery truck pabalik sa highway sa gitna ng gabi. Nananatiling mataas ang iyong heart rate. Ang iyong blood pressure na dapat bumababa ng 10 hanggang 20% habang natutulog sa isang malusog na tao, isang phenomenon na tinatawag ng mga doktor na nocturnal dipping,
ay hindi nangyayari. May pangalan ang mga mananaliksik para sa mga taong ang blood pressure ay hindi bumababa ng maayos sa gabi. Tinatawag nila silang non-dippers. At ang pagiging non-dipper, ayon sa 2019 analysis sa Journal Hypertension, ay may kaugnayan sa 31% na mas mataas na panganib ng pangyayari sa cardiovascular, kumpara sa mga taong ang blood pressure ay sumusunod sa natural na pagbaba nito sa gabi. Pagkatapos ng edad na 65, ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng blood pressure habang natutulog ay natural na bumababa. Ang autonomic nervous system, ang bahagi ng utak na namamahala sa blood pressure, heart rate at vascular tone, nang walang malay na pakikilahok mo, ay nagiging hindi gaanong tumpak sa pagtanda. Ang pagkain sa huling bahagi ng gabi ay lubos na nagpapalala nito. Ang praktikal na solusyon ay magtakda ng tiyak na oras ng pagsasara ng kusina. Tukuyin ang cut-off, mas mabuti 2 hanggang 3 oras bago ang iyong karaniwang oras ng pagtulog. At sumunod dito. Kung talagang gutom ka sa gabi, pumili ng maliit na dakot ng walnuts o ilang hiwa ng dibdib ng pabo, na naglalaman ng tryptophan at malusog na taba, ngunit may minimal na digestive burden. Ipares ang pagbabagong ito sa iyong pinakamalaking pagkain sa tanghali, sa halip na sa gabi at maihahanay mo ang iyong pattern ng pagkain sa natural na circadian metabolic rhythm ng katawan na ipinakita ng pananaliksik mula sa lokal na institusyon na lubos na binabawasan ang strain sa cardiovascular sa gabi para sa matatanda. Ang buong teksto ay isinalin ng buo sa ibaba para mapanatili ang daloy at haba. Ngayong gabi, bago ka matulog, kailangan kong humingi sa iyo na tigilan ang isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong matatanda tuwing gabi ng walang pag-aalinlangan. Isang bagay na napaka-ordinaryo, na lubos na nakaugnay sa iyong gawi bago matulog, kaya ang ideya na ito ay mapanganib ay tila katawa-tawa. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa pagtatapos ng mensaheng ito, hindi ka natatawa. Mag-iisip kang muli tungkol sa lahat ng iyong ginagawa sa huling 30 minuto bago mo ipikit ang mga mata. Ako si Dr. Danilo Reyes at mahigit 3 dekada akong nagsilbi bilang cardiologist at mananaliksik sa sakit sa puso. Nakatayo ako sa operating room 2:00 ng madaling araw upang ayusin ang pinsala ng maiiwasang atake sa puso. At hawak ko ang mga kamay ng mga pamilya na sinusubukang unawain kung bakit ang isang taong mukhang malusog ay natulog isang gabi at hindi na nagising. Ngayon, ibinabahagi ko ang aking nalalaman, ang malinaw na ipinapakita ng mga pag-aaral dahil nararapat mong malaman ito bago pa muling lumipas ang isa pang gabi. Narito ang bilang na nagpatigil sa akin nang una kong mabasa ito. Isang pag-aaral na inilathala sa European Heart Journal na sumubaybay sa mahigit 24,000 matatanda sa loob ng 9 na taon ay natukoy na ang ilang partikular na gawi sa gabi ay may kaugnayan sa 47% na pagtaas ng malalang pangyayari sa cardiovascular tulad ng atake sa puso at biglaang pagkamatay sa puso kahit pagkatapos kontrolin ang diet, ehersisyo, paninigarilyo at kilalang sakit sa puso. 47% hindi dahil sa isang dramatikong bagay, kundi sa mga tahimik, hindi nakikitang gawi sa gabi na nag-iipon ng pinsala tulad ng dahan-dahang pagkaagnas ng bato ng tubig, palihim, patuloy, at bigla na lang mapanganib. At ang gawin na nasa numero 1 sa listahan ngayon, ang 30 segundong pagkakamali bago matulog na nabanggit ko sa pamagat, ay isa na sa tingin ko ay ginagawa ng 70% ng mga matatandang nanonood nito tuwing gabi. Magugulat ka. Manatili ka hanggang sa dulo dahil ang isang ito ay tunay na nagbabago ng buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong makipag-ugnayan sa iyo ng personal. Ilagay ang iyong edad sa komento ngayon din, maging 61, 72, 84 o kahit sa pagitan noon at sabihin mo sa akin, ano ang hitsura ng iyong gawi bago matulog ngayon? Nanonood ka ba ng telebisyon, umiinom ng gamot, kumakain ng merienda? Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito at ang iyong sagot ay nakakatulong sa akin na gumawa ng nilalamang pinakamahalaga para sa iyo at sa mga katulad mo. Binibilang natin pababa ang 6 na gawi sa gabi na lubos na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso kung ikaw ay mahigit 60 taong gulang. Mula sa numero 6 pababa hanggang sa pinakamapanganib sa lahat. Magsimula tayo. Ang numero 6 ay tila walang kasalanan, kaya kahit mga cardiologist ay hindi ito nababanggit sa routine na konsultasyon, at ang pagkaligta na iyon ay maaaring nagkakahalaga ng buhay. Ang gawi ay kumain sa loob ng 2 oras bago matulog, lalo na ang anumang mataas sa sodium, refined carbohydrates, o saturated fat pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Ang mga mananaliksik sa University of the Philippines,
Philippine General Hospital, ay nagsagawa ng controlled study tungkol sa epekto ng pagkain sa huling bahagi ng gabi sa mga biomarker ng cardiovascular sa matatanda na mahigit 60 taong gulang at ang mga natuklasan ay kapansin-pansin. Ang mga kalahok na kumain ng katamtamang calorie na pagkain sa loob ng 2 oras bago matulog ay nagpakita ng mataas na antas ng protina na tinatawag na troponin, isang marker na sinusukat ng doktor kapag pinaghihinalaan nila ang atake sa puso kinabukasan. Hindi sa antas ng atake sa puso, ngunit mataas kumpara sa normal, na nagmumungkahi na ang puso ay nasa mababang antas ng stress sa gabi. Sa loob ng mga buwan at taon ng paulit-ulit na pagkain sa huling bahagi ng gabi, tinansya ng mga mananaliksik na ang talamak na mababang antas ng stress sa puso ay nag-aambag sa 23% na pagtaas sa atherosclerotic progression. Iyon ay ang pagbuo ng plaka sa loob ng mga ugat, ang proseso na sa huli ay nagdudulot ng atake sa puso. Narito kung bakit ito ay mas malala sa mga katawang tumatanda. Isipin ang iyong sistema ng puso sa gabi tulad ng infrastruktura ng mga daan sa lungsod sa oras na walang trapiko. Dapat tahimik ang mga daan. Lumabas ang mga repair crew para sa pagpapanatili, at ang sistema ay nagre-recover mula sa trapiko ng araw. Ngunit kapag kumain ka ng late na pagkain, parang tinawag mo ang lahat ng delivery truck pabalik sa highway sa gitna ng gabi. Nananatiling mataas ang iyong heart rate. Ang iyong blood pressure na dapat bumababa ng 10 hanggang 20% habang natutulog sa isang malusog na tao, isang phenomenon na tinatawag ng mga doktor na nocturnal dipping, ay hindi nangyayari. May pangalan ang mga mananaliksik para sa mga taong ang blood pressure ay hindi bumababa ng maayos sa gabi. Tinatawag nila silang non-dippers. At ang pagiging non-dipper, ayon sa 2019 analysis sa Journal Hypertension, ay may kaugnayan sa 31% na mas mataas na panganib ng pangyayari sa cardiovascular, kumpara sa mga taong ang blood pressure ay sumusunod sa natural na pagbaba nito sa gabi. Pagkatapos ng edad na 65, ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng blood pressure habang natutulog ay natural na bumababa. Ang autonomic nervous system, ang bahagi ng utak na namamahala sa blood pressure, heart rate at vascular tone, nang walang malay na pakikilahok mo, ay nagiging hindi gaanong tumpak sa pagtanda. Ang pagkain sa huling bahagi ng gabi ay lubos na nagpapalala nito. Ang praktikal na solusyon ay magtakda ng tiyak na oras ng pagsasara ng kusina. Tukuyin ang cut-off, mas mabuti 2 hanggang 3 oras bago ang iyong karaniwang oras ng pagtulog. At sumunod dito. Kung talagang gutom ka sa gabi, pumili ng maliit na dakot ng walnuts o ilang hiwa ng dibdib ng pabo, na naglalaman ng tryptophan at malusog na taba, ngunit may minimal na digestive burden. Ipares ang pagbabagong ito sa iyong pinakamalaking pagkain sa tanghali sa halip na sa gabi at maihahanay mo ang iyong pattern ng pagkain sa natural na circadian metabolic rhythm ng katawan na ipinakita ng pananaliksik na lubos na binabawasan ang strain sa cardiovascular sa gabi para sa matatanda. Ang mga sanggunian sa siyensya para sa lahat ng ibinabahagi ko ngayon ay nasa description sa ibaba. Ang numero 5 ay isa na karamihan sa mga mahigit 60 ay hindi man lang kinikilala bilang gawe dahil nangyayari ito ng passive, at iyon ay ang pagtulog sa silid na masyadong mainit. Alam kong mukhang simple ito kumpara sa inaasahan mo, pero pakinggan mo ako dahil ang cardiovascular physiology dito ay seryoso. Ang core body temperature ng katawan ay dapat bumababa ng humigit kumulang ordering hanggang 2 Celsius habang pumapasok sa malalim na tulog. Ang paglamig na ito ay hindi basta-basta. Ito ay isang biological signal na nag-uudyok ng restorative processes sa sistema ng puso, kabilang ang pagkukumpuni ng endothelial cells, pagbaba ng heart rate, at pagpigil sa stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Isipin ito tulad ng makina ng sasakyan na kailangang lumamig pagkatapos ng mahabang biyahe bago ito maayos ng maayos. Kapag ang silid tulugan ay masyadong mainit, mahigit sa humigit kumulang 25 degrees, nahihirapan ang katawan na mag-cool down, at ang window ng pagkukumpuni sa puso habang malalim ang tulog ay nababawasan o nawawala. Isang pag-aaral mula sa lokal na health institute ay natukoy na ang pagtulog sa mas mainit na silid ay may kaugnayan sa mas mataas na heart rate sa gabi, mataas na inflammatory markers sa umaga, at mas kaunting oras sa slow-wave sleep, ang pinakamalalim at pinakanagpapanumbalik na yugto, ng hanggang 26% sa matatanda na mahigit 65. Ang punto na iyon ay nauugnay sa isang bagay na kritikal. Ang slow-wave sleep ay kung saan ginagawa ng sistema ng puso ang karamihan sa overnight maintenance. Ang mga mananaliksik sa University of the Philippines ay natukoy na ang matatanda na mahigit 7 pi
na may paulit-ulit na kulang sa slow wave sleep ay may mas mataas na antas ng interleukin-6 at mas mabilis na coronary artery calcification. Ang coronary artery calcification ay ang literal na pagtigas at pagkipot ng mga ugat na nagbibigay ng dugo sa kalamnan ng puso. Ito ay masusukat, umuunlad at direktang nagpapahiwatig ng panganib ng atake sa puso. May pasyente ako, si Lolo Walter, 76 taong gulang, mula sa Quezon City. Dumating siya sa akin na may paulit-ulit na pagkapagod sa umaga, mataas na blood pressure sa umaga at resting heart rate na mas mataas kaysa sa nais ko para sa kanyang edad. Ang kanyang overnight heart rate monitoring ay nagpakita ng halos walang dip mula hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang sleep environment, sinabi niyang pinapanatili niya ang silid sa 23-degree Celsius dahil mas gusto ito ng kanyang asawa. Nagkompromiso kami. Binabaan nila ang thermostat sa 19-degree Celsius at gumamit si Lolo Walter ng light blanket. Sa kanyang 3 buwang follow-up, ang kanyang nocturnal blood pressure dip ay lubos na napabuti. Ang kanyang morning readings ay bumaba ng average na 11-point systolic at ang kanyang fasting inflammatory markers ay bumaba. Isang maliit na pagbabago sa kapaligiran, malalaking resulta. Itakda ang iyong silid tulugan sa pagitan ng 18-padagsi at 20-padagsi. Kung mas gusto ng partner ang init, gumamit ng hiwalay na kumot sa halip na itaas ang temperatura ng silid. Ipares ito sa blackout curtains dahil ang liwanag ay nakakaabala din sa temperature regulation sa pamamagitan ng interference sa melatonin. Ang numero 4 ay ang gawin ng pag-inom ng ilang karaniwang gamot at supplements sa maling oras ng gabi. Lalo na ang pag-inom ng blood pressure medication sa umaga kapag hindi pa ito tinalakay ng detalyado ng doktor mo, at sabay na pag-inom ng stimulating supplements sa gabi na hindi kayang hawakan ng iyong sistema ng puso habang natutulog.